Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, October 28, 2025. So, ayaw pa rin mag-bounce ng index natin. O, nag-bounce naman siya, 0.39%. And then, nag-close po tayo ng 5,953.16. Kaya lang, ang laki pa rin ng net foreign sale. So, negative 427 million. So, lumalabas pa rin po yung mga foreigners natin. Maganda tignan kasi nag-bounce ng konti kahit pa paano yung market natin, pero alam natin may hinahanap pa na support si PSE market. Ayan. So, ang taas na ng palitan, di ba? So, yung 1 USD is nasa 59 pesos na. Yung ringgit naman, 1 ringgit is 14 pesos. Mantakin mo nung March, 13 pesos lang. Ayan, panalo yung mga palitan. Pero dito sa PSE market natin, laglag yung mga alaga natin kasi nga or rather yung market natin laglag siya nandito lang sa 5,900 kasi mahina nga po yung foreign buying. So tinamaan ngayon for today's trading pala natin mga mining stocks. Ayan, sina OGP, PX, Nickel, sina LC. So nag-drop APX, diba? Malalakas yung mga drop nila. Silipin natin sila mamaya ng konti. So sila naman yung tinamaan kasi ang lakas ng US market. So kagabi malakas yung closing nila. Ngayon para lumalaban ulit yung futures. Sa bandang Europe, sideways lang sila. And then sa Asian markets natin, bumagsak. So yung ating crypto, yung pinapakita niya, medyo pa pullback siya ulit. So nasa tamba 112 o 114 si crypto natin. Pero may nakikita tayo na maraming mapula na lumalabas. So medyo mahina pa rin yung galawan din sa crypto markets po natin. Okay? So sa Philippine market ulit, balik tayo dito. Ang nanguna sa listahan natin, hindi ko na sinasama yung mga penny stocks, yung mga below 1 million na gainer sa market natin. Pero nanguna dito is si Double Dragon natin. Ayan. So, yung kasing value niya daw dun sa US market, di ba? Meron siyang shares na nilist doon, nasa 1 billion USD. So, 50 billion daw. Tapos yung equivalent sa Pilipinas is nasa around 22 billion lang. Market cap siguro yun, yung sabi nila. So, yun yata yung catalyst nito, kaya pumipitik si Double Dragon. So, nag-close siya, malakas, 9.38%. Yan, kaya isa-isang stock na maganda yung galawan at meron siyang 402k net foreign buy. Tapos itong si Island to, di ba? So meron siyang gain din, may volume kahit pa paano, maliit, 6.59%, 23k net foreign sell, PXP, nag-bounce din siya kahit pa paano. So tatlo pala yung nag-bounce dito sa listahan ko, 2.98% and meron siya 9.21k net foreign sell. So sa mining, ito mga representatives natin. OGP yung nangunguna lagi sa listahan, negative 5.37%. Kasi ito yung yung malaki, di ba? More than 200% yata ito yung gain niya simula ng umarangkada. So nagpo-pull back pero may sumalo na 19.27 million. Si Felix Mining naman nag-drop ng 4.35% and meron siyang 3.38 million. Ine-expect ko may bounce din to kasi kagaya ni LC, di ba? Yung ang laki na nung pinitik niya last time, kinain din niya in just few days. Ayan. So, maraming trap doon sa bandang taas natin. And then si Nickel, so bigla naman nag-drop din yung price action niya, negative 8.24%. Silipin natin si gold mamaya. Hindi ko nakita yung yung galaw ng gold, but siguro most likely nga nag-drop yung kanilang price action. Okay? So, mining stocks, puro drop and konti lang yung stocks na pumipitik. Blue chips, mahina kasi net foreign sell pa rin tayo. Okay po. So, disclaimer sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. As usual, bad times or good times, meron tayong review. So subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, naka 1K pala tayo sa araw. So maraming salamat po doon sa mga nakasubscribe at nanonood pa rin kahit na pangit na yung galaw ng majority ng mga stocks natin. Company reviews. So meron pang
one day na IPO si Maynilad pero balita ko is wala ng mga shares. Profit or loss sa market, mga sample trades, ayan. Indicators, most likely maraming magandang igagalaw si PSE kasi yung level ng PSE natin sobrang lapit na sa panahon ng pandemic. Sa pandemic, umabot tayo ng less than 5K, di ba? Mga 4K, 4.9, 4.8. So, nung bumalik yung market, marami tayong mga na-gains last time. So, hopefully, ganun din mangyari sa atin in the near future. Hopefully, in the near future. Kasi pabagsak pa rin yung, yung piso. And then, basic indicators, technical indicators, mga basic learnings, fundamentals, yung mga risk management, and PSE, stock market studies, mga learnings natin sa market po. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to na YouTube channel para sa mga cryptos naman. Wala pa tayong bagong update dyan. Sa social media, Facebook account na Palabi Trader, follow mo na lang po or dito sa Facebook page natin para updated ka sa reviews, Budagipig, yung mga articles natin sa local market and Twitter. Meron na yata tayong summary. Ayan. So, meron na tayong nabasa na summary ng market. Bakit hindi siya lumabas sa side? Okay. So, anyway, ito na lang. Okay, para makita pala natin yung, yung basic. Ayan. So, very bad pa rin. Net foreign sell pa rin tayo. So, in the short term, wala pa rin tayo nakikita na magandang bounce sa market natin. Although nagberde siya, di ba? 0.33%. Pero alam natin, sobrang hina yung market at lumalabas pa rin yung foreigners. So yung ayaw natin kasi pwede mag-breakdown kasi yung support sa 5,900 level natin. Okay? So tinamaan ngayon ayan, mining stocks nga talaga yung tinamaan. Negative 4.42%. Hopefully nakapag-profit po kayo and nakalabas ng matiwasay dito sa mga mining stocks natin. Kasi once magbuhos yan, ipitski ang labanan. Kasi nga, grabe naman yung tinaas nila bago yung itong mga drop na nakikita natin dito sa mga mining stocks. Okay? So may bad news pa dito sa Amazon na yun. Amazon to cut 30,000 official. So mantakay mo yan, 30,000. So sa semicon industry, so malaki na yung isang company kapag meron siyang 3,000 to 4,000 na employees, di ba? Yung isang semicon company, yan, 30,000, di ba? 10 beses na dami ng mga companies para magsasara, di ba? Kasi dami tatanggalin si Amazon. Baka marami siya natipid doon sa mga AI innovations niya. Okay? So foreign funds sold, BDO, BPI, shutdown pa rin sa alam ko sa US, di ba? Shutdown pa rin sila. So foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, PNB, Meralco, Manila Water, SCC, CNPF, DNL, Jollibee, AC Costco, DMC, Ali Philrich, MRC, Robinson, ATI, Bloom Plus, Pure Gold, SSI, Wilcon, AT, at saka si FNI. Ito naman yung mga binili, foreign funds bought, East West Security Bank, Union Bank, PSE, SLF, ACN Alter AP, GSMI Keeper, Green, Aboites, AGI, LTG, San Miguel, Irits, Double Dragon, RRHI siguro to, no? RCR, Tel, Converge dito, Cebu, ICT Mac, APX. Oh, maraming bumili ng mga mining stocks. So, APX, Nickel, OGP, and PX. Tingnan natin bukas kung meron siyang bounce. Megawide projects its net income to reach 2 billion by 2027. Okay? So, Security Bank declares, ayan, may dividends kahit pa paano, 1.5, alit nga lang. Tapos sa MSCI, okay. Pangit nga yung yung opening ng market kanina. Ali, so ongoing yung share buyback. Sige, Ali. Kahit na medyo oversold ka na. IPO ready, GCash parent Mint secures SEC nod for stock split. Ayan. So mukhang mahal yata si GCash natin. Pero tingnan muna natin si Maynilad. Si Maynilad ang papasok by November. Cyprian Holdings has invested in the Pu family's private holding firm Century Pacific Group taking a 45.7 stake, ang laki through a new share issue once. So the move gives Cyprian indirect ownership of 29.9% and 29.15% in Shakey's Pizza. No listed shares were sold. Okay. Pero hindi rin masyado pinapansin ngayon si Pizza. Okay, nung alas 12, so lumalaban siya ng konti pero si Plus namumula.
negative 2.08. Asa yung closing natin? URC 1.58, San Miguel nag-gain 2.13, BPI 1.27, GGS 1.02%. Okay, so hindi yata nakita yung closing natin ng alas 3. Tignan natin baka meron na siya. Okay, ito yun. So balik tayo. Okay, dito na lang. So nung alas 3, ang closing, sino may mga tinamaan na stocks natin? So BDO, nag-up 2.67, DMC 1.64, DPI 1.46. So sa nag-loss, China Bank minus 2.23, URC minus 2.19, Aboitiz Equity 1.38%. Ayun si Plus, negative 0.99%. Inoonti-unti nilalaglag siya. Okay? So yun yung galawan niya. Balik tayo sa channel natin. Rizal Green Energy, joint venture between the Yuchenko Group and Japan's Taisei Corporation has completed the grid connection of each 40 megawatt direct current Limbawan Solar Power Project in Isabela. Okay, so another solar project. So futures ng US, maganda. May market trap si Ma'am April. So market falls below 6,000. Ayan, yung mga naghahanap ng ibang news tungkol sa bakit bumabagsak yung market. Pero alam niyo naman, kung nandito kayo lagi sa channel natin, wala kasing foreigners at mahina yung peso natin. Ayan, so yan. Isa sa mga reason. Taipan, Lucio Tan, back PNB profit jumps 23%. Meralco reported 14% increase in net income. Okay naman yung mga income nila. JT Cap, sign MOA for River Park Campus. Tapos si SPNEC, hindi siya masyadong nag-react doon sa ano, di ba? Yung kay MGen natin, di ba? Okay. Okay, yun yung mga galawang kahapon. Qualcomm unveils AI chip in challenge. So, NVIDIA. Yan, pumitik si ano. Qualcomm kagabi. Tapos si Bloom, okay, yung Korean unit niya nabenta na. Tapos sa ICT overbought, sabi niya. AGI reported that affiliate Anderson Group sold 1.9 billion worth of shares to Principal Shareholders Alliance Group Incorporated. Then lumalabas yung investor natin. And then si Double Dragon, okay. So has surpassed 1 billion market capitalization in Nasdaq. Ayan, yan. Yan yung pinakabalita kay Double Dragon natin. Okay. So yun lang. Ano ba ito? May expose si ano, insider. Si Mercado Barkada. Okay. So anyway, yan naman yung cost ng ano ng drop yung, ng market natin, yung mga controversy sa DPWH natin, di ba? So maraming takot na investors po dito sa market natin. Okay, so patalasas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. So double check mo na lang po yung mga nakalagay dyan. Okay, so silip tayo ng konti dito sa galawan ni PSE. So parang pampalubag loob yung bounce. Yung bounce natin, okay. So lumalaban siya malapit sa 5.9 pero ako 5.8, 5.9 yung nakikita ko sa kanya dahil hindi na re-replenish yung ano lumalabas na foreigners sa market, di ba? Hindi naman kaya ng mga locals na bombahin yung ano, yung galawan ng market natin. Okay, so downtrend pa rin, pinaka-channel and hopefully hindi na tayo bumalik sa 5.8. Tingnan natin bukas, wala pa rin good sign kasi wala pa rin tayong net foreign buy. So 5,953 and then 0.33 yung gain for today's trading natin. Ayan. So nasa bear side pa rin yung RSI level natin. Okay? So iwas-iwas muna sa tingin sa portfolio. Medyo mapula yung mga alaga natin. Okay. So punta tayo sa mga winners for today. Okay. So maraming mga gumagalaw na penny stocks, no? Pero dito na lang tayo sa mga merong volume. So Double Dragon nga, ayan, pangalawang araw. After ng breakout niya ng isang araw, 9.38%. Si PHA, malit yung volume pero nag-bounce 7.41. Ito si Premier PHA rather ba't hindi bago? Si IS natin. Naglolo ko yata yung ano natin, yung ating chart. So IS, Island Information Technology. So 6, tama ba?
O mali yung ano ko kanina, 6.67%. Refresh natin. 6 point, nagbabago yung ano natin ha, si APC. Okay, so hindi sumasabay yung ano yung chart natin. Si Apollo, nag-bounce ng 3.45%, BLL up ng 3%, BSC 3%, TXP 2.98% nga siya, and Manila Water 2.06%. Laglag din si ano, Manila Water natin. Okay, dito sa ano, mining stocks yung mga ano bumagsak dito sa galawan ng market natin. Okay, so nanguna si Cool. Ayan, kinain na rin niya. 13.64%. Si Nickel, minus 8 point. Ayan, nag-breakdown bigla. Minus 8.24%. Silipin natin yan. Tapos si Wilcon, minus 7 point. Nag-breakdown. Minus 7.49. OGP, ayan na, laglagan na. Minus 5.37. Felix Mining, minus lalim na. Minus 4.35%. Sino pa? Okay, yung may volume. Bloom, minus 2.84. And lastly, MRC, minus 2.06%. Okay, so abang-abang pa rin tayo sa pasok ng foreigners kasi pag wala sila, mahirapan pa rin mag-recover yung ano, yung galawan sa market natin. Ayan. So silip tayo sa global market. Mukhang maganda ulit yung futures ng US. So ayan, malakas sila kagabi eh. Ayan, halos mag 2% na naman si Nasdaq. So S&P futures 0.02%. Tapos si Dow futures 0.13, Nasdaq futures 0.05. So nag-drop na si European stocks and majority ng Asian stocks laglag. Okay? So dito naman sa bandang crypto, walang symbol yung mga cryptos natin. No? So si Bitcoin, ay nag-drop sila ngayon, 1%. Si Bitcoin, 114K, Ethereum 4.1, si XRP 2.6, up siya ngayon. Tapos si BNB, 1.13K, si Sol 200, Dodge 0.2. Pero parang mapula mamaya yung ano, dilawan po dito sa cryptos natin. Okay? So silip ulit tayo dito sa mga trending stocks natin. Very quick review po. Okay, so unahin natin si Double Dragon. Ito yung ano, pinag-uusapan ngayon dahil doon sa balita nga po na malaki yung ano yung pera niya doon sa ano listing niya sa bandang US. So yun na yung naging catalyst natin para magkaroon siya ng breakout. So naka-breakout siya dito sa actually kapo nag-breakout na siya, di ba? Nag 5% and then nag-breakout ulit siya dito sa around 10 pesos and then nagre-retest siya ng resistance dito sa MA100. So ito yung pinaka-resistance niya. Good movement na naman to kapag nagkaroon siya ng breakout dyan. So ito pala yung pinaka-channel niya. Ayan. So may channel siya na malaki pala dito. And pag nag-breakout to, ang ugali niya is umabot siya dito sa around 13 to 14 pesos. Ayan. Hopefully may galaw pa to para sa mga sumalo kanina. Kasi maganda na rin yung galaw niya eh. Baka mag-pull back sa negative reaction sa market. Pero parang gusto nga siyang itulak kasi malakas yung volume niya ngayon, no? So, eto, dito pa lang, may cross trades yata dito. And then nagkaroon siya ng malakas na up move for today. So, nag-up siya 9.38%. And then, meron siyang 402K net foreign buy. Tapos, nag-close si Nakto, no? 10.5 peso. Okay? So, yung pinaka-catalyst natin, ha? Yung listing niya sa bandang Nasdaq. Ayan. So dahil dyan, nag-overbought siya ng konti ng RSI 71.12. Okay? So ito rin yung dahilan dati, di ba? Kaya nagkaroon siya ng spike dito hanggang sa, di ba, nagkaroon siya ng listing kung tandaan nyo. And then saka siya unti-unting nag-pullback. So yun na naman yung catalyst niya for this upward movement niya po. Okay? So next, CIS. Okay, bihira natin makita itong CIS. Pero nagkaroon siya ng volume, may nagtulak sa kanya. Kinuha natin siya kasi okay, bukod sa nagkaroon siya ng 6.59% na up move, nagkaroon din siya ng breakout. So kung papansin mo, ayan, matagal na siyang sideways and then nagkaroon siya ng konting breakout.
Hopefully, mayroon pa siyang additional movement. So, meron din siya resistance malapit dito. Parehas sila ng itsura ni, ano, di ba? Double Dragon, no? So, nag-drop, namatay siya, and then sideways lang, and then saka nagkaroon ng breakout. So, tingnan natin bukas kung ganun din yung galaw nitong si Island Information Technology. Pero wala akong makita na balita bakit siya umaakyat. Ayan. So, malit yung candle niya, pero 6% yan. And mapapansin mo na lang siguro yung pinaka-RSI movement. So, first time after ilang buwan din o ilang taon din pala, no? 2021. O, nagkaroon pala dito ng stoppages pala last time. So, noong July. And then, ngayon lang siya ulit nakabalik sa opening niya. Okay? So, tignan natin. Okay. Ito nga pala yung biglang nabuhay ulit last time na yan. So, 2021 and then 2025 ng July. Ayan. So, ginigising ulit si Island Information. So, nag-close 0.0970 and 23K net foreign sell. Next, PXP. Okay. So, nag-up siya. Okay. Ayan, so hindi lang siya nag-close the gap, no. Nag-retest siya talaga dito sa support. Okay, tingnan natin kung babalik ulit dito sa around 2.8 for the coming few days kasi may volume din siya. Kahit pa paano. Ayan, so bumabalik yung mga traders natin. Nasa bear side pa rin siya. RSI 47. So medyo mahina pa rin yan. And hindi pa rin naman obvious na nagkaroon siya ng breakout dito sa downtrend na direction niya. Pero may mga Doji na siya dito, nagtatry na bumalik. So nag-close siya 2.42, mas maganda magkaroon ng breakout to eh. And then sumampa ulit dito sa di ba? MA20. So 2.98% and 9.21k net foreign sell. Okay? So dito na tayo sa mga losers na market natin, yung ating mining stocks. Kailan kaya yung ng mga to, yung mga bounce. Kasi mukhang malalim to mga to eh. So halimbawa si LC nga, hindi ko siya nilagay dito. Ayan, pabalik na dito sa MA 100. So dito na lang tayo kay OGP. Kasi ito yung nangunguna. So gaano kalalim na yung drop nitong si OGP natin? 23%. Okay, malaki-laki na rin yan ha. So Fibonacci na lang, pwede natin gamitin. Saktuhin natin dito. Nasa Fibonacci 50%. Ayan, tingnan natin kung mag-bounce yan. Pag wala, ang pinakamagandang Fibonacci number is 0.618, di ba? So around dito sa 22 pesos. Tignan na lang natin. Kung magkaroon siya ng bounce, saglit, yung ating gold pala. Ayan, so ito siguro yung dahilan bakit siya nag-drop. Lumaban naman si kahapon, oo, nag-drop si gold. Ayan, lumalaban siya ngayon. Pero breakdown na rin kasi ng MA20. Ayan. So, tignan natin. So, antayin natin magbalik si gold. Yun pa rin yung magiging catalyst natin kung kailan magbabounce yung mga pinaka-mining stocks natin. Okay? So, yun na lang muna. 24.98 yung pinakamalapit na support. Kailang bearish. So, dumiretso below ng RSI 40 and pababa din po yung direksyon ng MACD formation pa natin. Okay? So, 25.55 ang closing, negative 5.37%. Pero may mga sumalo 19.27 million net foreign buy. Next, si Felix Mining, PX. Okay, so ganun din, MA100 din, pinaka-support natin. Hopefully, hindi na umabot dyan bago mag-bounce ng mga to. Siguro naman may bounce pa itong mga to, no? Kasi diretso yung yung pababa ng ayun, diretso yung trap na trap yung ito ang trap sa kanya eh. Nasa 8.5. So, kung sumalo ka, marami sumalo siguro dito. So, drop rin siya ngayon ng another 4.35%. So, 7.7 yung closing, 3.38 million net foreign buy. So, bearish pa rin. So, mas maganda mag-bounce na lang siya dito sa 7, 7, no? Yung pinaka support level natin. And then lastly, si nickel. So, ang dami sa mga mining stocks eh. Laglag talaga sila. Ayan, nag-drop din siya. Ayan, sa 5 minutes. Ano ba to? Sadyang drain up? Oh, meron talaga. May nagbenta. So, around 2 p.m. may nainip na. Lumabas na. Okay. So, may mga nakalabas na. So, pinaka-next na, currently support naman, kailan kasi solid yung candle natin. So, ilalagay ko na lang dito sa 3.16.
yung pinaka-next na support level natin sa kanya. Kailangan ma-shake out muna yung iba bago mag-bounce yung galaw natin. Ayan. So pumunta na siya. First time pumunta sa RSI below 50 si nickel kasi nagkaroon ng breakdown sa trend natin. Ayan. So, ayan. Hopefully hindi niya gayahin to. Kasi may ugali din siya magkaroon ng malalakas na breakdown. Okay? So may support pa rin naman 3.16 or dito sa 3 pesos later on. Okay? So bearish yung condition. So nag-close siya 3.45 minus 8.24% and 637K net foreign buy. Okay, so balik tayo dito sa PSE market. So hanggat di tayo nakakita ng net foreign buy, ibababa natin yung support. Kasi wala. Ganun talaga yung ugali ng market natin, di ba? Pag lumalabas ng mga to is nagbabagsakan yung mga big, especially sa big caps, di ba? Marami na yung mga oversold na stocks natin. So abang-abang na lang tayo sa bounce at pag lumakas yung piso, pwedeng mag-recover yung market natin. Okay po, so yun na lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Flabby Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Budegipik, Twitter, and Patreon sa kung gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.